Ang unang bumasag sa katahimikan ng hapon ay isang tinig. Isang tinig na tuyo, malagong at puno ng bigat ng maraming taon. Ako ang may-ari ng bangkong ito. Napahinto si Ara sa gitna ng pagtatype. Sa loob ng marangyang Bangko de Familia, kung saan ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang magagalang na bulong ng mga kliyente, ang boses na yon ay parang isang kulog na walang ulan. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa computer screen. Nakatayo sa gitna ng makintab na sahig na gawa sa marmol ang isang matandang lalaki. Ang kanyang barong ay lumana. Maninipis na ang tela sa ilang bahagi at may kulay na ng maraming taong paglalaba. Ang kanyang pantalon ay maluwag at ang kanyang mga sapatos ay pudpud na ang suwelas. May hawak siyang isang luma at makapal na libro na mahigpit niyang yakap-yakap sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay nagniningas. 2 security guard ang agad na lumapit sa kanya. Ang mga muka ay nagpapakita ng pag-aalala at bahagyang inis. "Lolo, pasensya na po," magalang na sabi ng isa. "Bawal po dito ang hindi kliyente. Doon po tayo sa labas." Hindi natinag ang matanda. Ang kanyang tingin ay nakapokus sa malaking logo ng bangko na nakaukit sa pader sa likuran ng mga teller. "Hindi ako kliyente," sagot niya. Mas malakas ngayon. Inuulit ko, ako ang nagmamay-ari ng Bangko de Familia. Nagsimula ng magbulungan ng ilang kliyente. Napatayo ang ibang mga empleyado mula sa kanilang mga cubicle. Sinisilip ang pinagmumulan ng komosyon. Naramdaman ni Ara ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Anumang gulo ay masama para sa negosyo. At anumang masama para sa negosyo ay masama para sa kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang sulyap lang sa screen at parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang sikmura. Dr. Reyes, St. Luke's Hospital. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Itinago ang bibig sa likod ng kamay para bumulong. "Hello, Doc." "Miss Sarmiento," sabi ng boses sa kabilang linya. Kalmado pero may bigat. "Tumatawag lang ako tungkol sa bill ng nanay mo. Kailangan na po nating masettle ang outstanding balance para maipagpatuloy ang kanyang mga susunod na treatment." Napapikit si Ara. "Okay po, Doc. Aayusin ko po. Magbabayad po ako bukas." "Salamat, Ara. Alam kong naiintindihan mo." Pagkababa niya ng tawag, parang mas lumamig ang hangin sa paligid niya. Ang kanyang sweldo, ang kanyang mga bonus, ang buong buhay niya ay nakasentro sa pagpapanatili ng trabahong ito para sa nanay niya. At ngayon, may isang matandang lalaki na gumagawa ng eksena sa gitna ng bangko. Ano ang klaseng basura ito? Isang boses na matalas at malamig ang pumunit sa tensyonadong hangin. Automatikong napaayos ng upo si Ara at ang iba pang mga empleyado. Papalapit si Sir Ricardo Villena, ang CEO ng bangko. Matikas sa kanyang mamahaling suit, makintab ang sapatos, at ang kanyang muka ay walang mababakas na anumang emosyon maliban sa pagkasuklam. "Sir Ricardo," sabi ng head guard, yumuyuko ng bahagya. "Pasensya na po, sir. Aayusin na po namin." "Anong aayusin?" putol ni Ricardo. Ang tingin ay nakapako sa matanda na parang isang basahan. "Bakit nakapasok ang pulubing to dito? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na ayokong makakita ng dumi sa loob ng pagmamay-ari ko?" Naramdaman ni Ara ang kirot sa sinabi nito. Napayuko siya, ayaw niyang masaksihan ang kahihiyan ng matanda. Pero hindi yumuko si Lolo Lauro. Hinarap niya si Ricardo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bagay sa likod ng apoy sa mga mata nito. Pait. Matinding pait. "Villena," sabi ng matanda. At ang pagbigkas niya sa apelyido ay parang isang sumpa. Kahanga-hanga. Ang isang duwag na magnanakaw ay nagkaroon ng isang aroganteng apo.
Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Isang hakbang siyang lumapit. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit. "Ano yung sinabi mo, matanda?" Sa halip na sumagot, dahan-dahang lumakad si Lolo Lauro patungo sa pinakamalapit na teller counter. Ang counter ni Ara. Napatingin sa kanya ang lahat. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Maingat na ibinaba ng matanda ang hawak niyang libro sa ibabaw ng makintab na counter. Doon nakita ni Ara na ito ay isang lumang ledger. Ang leather cover nito ay gasgas na at ang mga gilid ay halos natutuklap na. May nakasulat na kupas na gintong letra sa gitna. Banco de Familia, libro ng pagtatag, 1948. Itinuro ito ng matanda kay Ricardo. "Hindi mo naaalala? O baka hindi ipinaalam sa'yo ng lolo mong si Ignacio?" Ang sabi niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bangko. "Ang pangalan ko ay Lauro de Maculangan at ang librong ito ang patunay na ako at hindi ang pamilya mo, ang tunay na nagtayo ng lahat ng ito." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Kahit si Ricardo ay natigilan, ngunit ito ay saglit lamang. Isang ngisi ang biglang sumilay sa labi ni Ricardo. Isang ngising puno ng lason. Nababaliw na yata ang matandang ito. Sabi niya, tumatawa ng malakas. "Guards, kunin niyo ang matandang to at itapon niyo palabas. At isama niyo na rin ang basura niyang libro." Sumunod ang mga gwardiya. Handa nang hawakan si Lolo Lauro. Nakita ni Ara ang pagkabigo sa mga mata ng matanda. Isang iglap na pagkabigo na mabilis na napalitan ng pamilyar na apoy. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Siguro ay dahil sa tawag mula sa ospital. Siguro ay dahil sa pagod. O siguro, sa isang maliit na sulok ng kanyang puso, nakita niya sa mga mata ng matanda ang parehong desperasyon na nararamdaman niya araw-araw. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, tumayo siya. Ang kanyang boses ay nanginginig pero malinaw. "Sir, sandali lang po." Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Kasama na ang nanlilisik na mga mata ni Ricardo Villena. Baka dapat po nating tingnan ito. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng Banco de Familia. Ang mga salitang binitawan ni Ara ay nakabitin sa ere, marupok at mapangahas. Ang nanlilisik na mga mata ni Ricardo Villena ay parang dalawang patalim na tumusok sa kanya. Naramdaman niya ang paghuhusga sa mga tinginin ng kanyang mga katrabaho. Ang iba ay may halong paghanga. Ang iba ay may halong awa na para bang sinasabi, "Katapusan mo na." Hindi sumigaw si Ricardo. Mas malala pa roon ang ginawa niya. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang isang kamay para pigilan ang mga guwardiya. "Hayaan niyo siya," sabi niya. Ang boses ay kalmado na parang tubig sa isang malalim na balon. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Ara. "Miss Sarmiento, sa opisina ko. Ngayon din." Bawat hakbang na ginawa ni Ara papunta sa elevator ay parang 1 kilometro ang layo. Bawat pagtunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Naramdaman niya ang tingin ni Lolo Lauro sa kanyang likuran. Isang tingin na hindi niya mabasa, ngunit mabigat. Ang opisina ni Ricardo Villena ay nasa pinakatuktok ng gusali. Mula sa dambuhalang salamin na bintana nito, tanaw ang buong Kalakhang Makati. Ang mga gusali ay parang mga laruan at ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Ito ang mundo ni Ricardo. At sa mga sandaling ito, pakiramdam ni Ara ay isa lang siya sa mga langgam na yon na anumang oras ay maaari niyang durugin. "Umupo ka," utos ni Ricardo. Hindi man lang tumitingin sa kanya habang nagsasalin ito ng alak sa isang kristal na baso. Nanginginig na umupo si Ara sa isang silyang katad sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang lamig ng aircon ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Dahan-dahang humarap si Ricardo, inilapag ang baso
at pinag-krus ang kanyang mga braso. Ara Sarmiento? Simula niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. 10 taon ka nang nagtatrabaho para sa bangkong ito. Nagsimula ka bilang teller. Ngayon, isa ka sa mga pinagkakatiwalaan kong account managers. Tama ba? Oo po, sir. Halos pabulong na sagot ni Ara. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Pagpapatuloy niya, lumalakad palapit sa bintana. Alam kong breadwinner ka. Alam kong ang nanay mo ay may sakit at malaki ang gastusin sa ospital. Alam kong kailangan mo ang trabahong to. Bawat salita ay isang dagok. Hindi ito isang pag-uusap. Ito ay isang paalala ng kanyang sitwasyon, isang pagbabanta. Ang ginawa mo kanina, sabi ni Ricardo, humaharap na ngayon sa kanya, ang muka ay kasing tigas ng bato. Ay isang malaking katangahan, isang pagpapahiya hindi lang sa akin, kundi sa buong pangalan ng Vilhena at sa legasiya ng bangkong ito. Napayuko si Ara. Sir, pasensya na po. Naawa lang po ako sa matanda. Awa? Putol ni Ricardo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Walang lugar ang awa sa mundong ito, Mrs. Sarmiento. Ang mayroon lang ay kapangyarihan. Lumapit ito sa kanyang mesa at may kinuha. Ang lumang ledger ni Lolo Lauro. Itinapon niya ito sa harap ni Ara. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Gusto mong tingnan? Tanong ni Ricardo. Umupo ito sa kanyang malaking silya at tinitigan siya na parang isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Sige, tingnan mo. Bibigyan kita ng isang napaka-importanteng trabaho. Nag-angat ng tingin si Ara, naguguluhan. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat ng sinasabi ng matandang yon, sabi ni Ricardo. Gusto kong gamitin mo ang lahat ng resources ng bangko para patunayan nang walang anumang duda na siya ay isang sinungaling, isang baliw at isang impostor. Gawan mo ako ng isang detalyadong ulat. Malinaw ba? Naramdaman ni Ara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ito ang utos ng halimaw. Hindi siya binibigyan ng pagpipilian. Pinipilit siya nitong maging kasangkapan sa sarili nitong kasamaan. Kung tatanggi siya, mawawalan siya ng trabaho. Kung susunod siya, siya mismo ang maglilibing sa katotohanang sinubukan niyang bigyan ng pansin kanina. Sir, pero... Walang pero, Ara, sabi ni Ricardo. Ang boses ay naging yelo. Isipin mo na lang na ito ang paraan mo para makabawi sa kahihiyang idinulot mo. Gawin mo ito ng maayos at kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Isipin mo ang nanay mo. Iyon na ang huling salita. Ang nanay niya, ang kanyang kahinaan. Walang nagawa si Ara kundi ang tumango. Masusunod po, sir. Pagbalik ni Ara sa kanyang cubicle, dala-dala ang mabigat na ledger, pakiramdam niya ay lahat ng lakas sa kanyang katawan ay naubos na. Umupo siya at napatingin sa kawalan. Para siyang binuhusan ng isang drum ng kasinungalingan at wala siyang magawa kundi ang lumangoy dito. Okay ka lang? Isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanya. Si Ben, ang binatang taga-IT department na palaging nag-aayos ng computer niya. Nakatayo ito sa tabi ng cubicle niya. May hawak na mug ng kape at sa mga mata nito ay may bakas ng tunay na pag-aalala. Okay lang. Pilit na ngiting sagot ni Ara. Hindi ito naniwala. Sumandal ito ng bahagya at bumulong. Ang tapang mo kanina. Bihira ang gumagawa noon kay Sir Ricardo. Walang nasabi si Ara. Kung may kailangan ka, dagdag ni Ben, lalo na kung tungkol sa mga lumang files o records, alam mo na kung saan ako hahanapin. Pagkasabi noon, kumindat ito ng bahagya at naglakad na paalis, na para bang wala silang pinag-usapan. Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Ara. Pero mabilis din itong natabunan ng takot. Nang matapos ang araw ng trabaho, lumabas si Ara ng gusali
Nagulong-gulo ang isip. Paano niya sisimulan ang utos ni Ricardo? Paano niya haharapin ang sarili niya sa salamin? Habang naglalakad siya patungo sa sakayan, may napansin siyang pamilyar na anyo na nakaupo sa isang bangko sa di kalayuang parke. Si Lolo Lauro. Nakatingin lang ito sa malayo, sa naglalakihang gusali ng Bangko de Familia na para bang isang haring pinatalsik sa sarili niyang kaharian. Nagdalawang isip si Ara pero dinala siya ng kanyang mga paa palapit dito. Nang maramdaman siya nito, lumingon ito sa kanya. Ang apoy sa mga mata nito kanina ay napalitan ng pagod at lungkot. "Ineng," sabi nito sa mahinang boses. "Lolo, pasensya na po sa nangyari kanina," sabi ni Ara. Umiling lang ang matanda. "Salamat sa ginawa mo." May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang luma at punit-punit na jacket, isang maliit at kinakalawang na susi. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ni Ara. "Ano po ito?" tanong niya. Tumingin si Lolo Lauro sa kanyang mga mata at sa pagkakataong yon, nakita ni Ara ang bigat ng isang buong buhay ng pagdurusa. "Iyan ang magbubukas ng lahat," bulong nito. "Hanapin mo ang kahon ni Elena." "Elena?" Pag-uulit ni Ara. "Sino po si Elena?" Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Dahan-dahan itong tumayo at nagsimulang maglakad paalis, papalayo sa anino ng bangkong minsan ay pag-aari niya. Naiwan si Ara na nakatayo roon. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagsisimulang umihip. Tiningnan niya ang susi sa kanyang palad. Malamig, mabigat, puno ng mga lihim. Tumingala siya sa nagtataasang gusali ng Bangko de Familia, kung saan nagtatrabaho ang halimaw na nagbigay sa kanya ng utos. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa maliit at kinakalawang na susi. Itatapon niya ba ito at susundin ang utos para iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang ina? O gagamitin niya ito para buksan ang isang pinto patungo sa nakaraan? Isang pinto na maaaring magwasak sa lahat ng kanyang pinakaiingatan. Kinabukasan, pumasok si Ara sa bangko na may dalang-dalawang mabibigat na bagay. Ang kinakalawang na susi ni Lolo Lauro sa kanyang bulsa at ang utos ni Ricardo Villena sa kanyang isipan. Magkasalungat ang dalawa. Ang isa ay isang paanyaya sa nakaraan. Ang isa ay isang banta para sa hinaharap. "Good morning, Ara," bati ng isa sa mga kasamahan niya. "Yade." "Morning," pilit niyang ngiti. Umupo siya sa kanyang cubicle at binuksan ang kanyang computer. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakapatong ang ledger ni Lolo Lauro na parang isang natutulog na halimaw. Utos ni Ricardo na gamitin niya ito para patunayang sinungaling ang matanda. Pero habang tinititigan niya ang mga kupas na sulat sa pabalat, ibang katanungan ang nabubuo sa kanyang isip. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Alam niyang delikado ang daang ito. Ang pinakamadaling gawin ay ang sumunod na lang. Gumawa ng isang pekeng ulat, sabihing walang basehan ng lahat, at ibigay ito kay Ricardo. Maliligtas ang trabaho niya. Magpapatuloy ang gamutan ng nanay niya. Pero paano niya haharapin ang sarili niya tuwing umaga? Paano niya makakalimutan ang mga matang nagnininga sa pait at ang bigat ng susing nasa kanyang kamay? Nagdesisyon siya. Susundin niya ang utos ni Ricardo sa paraang hindi nito inaasahan. Hahanapin niya ang katotohanan. Kung kasinungalingan ito, ilalabas niya. Kung katotohanan, haharapin niya ang anumang darating. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang opisina, nagsimula siyang mag-type sa search bar. Bangko de Familia History. Ang mga lumabas ay puro mga articles tungkol sa pamilyang Villena, sa galing ni Ignacio Villena at sa tagumpay ni Ricardo. Walang kahit anong pagbanggit sa pangalang Lauro de Maculangan. Sinubukan niyang maghanap sa online newspaper archives. Bangko de Familia Inauguration 1948. Puro mga error at no records found. Halatang nilinis na ang digital records. "Mukhang hirap na hirap ka dyan, ah." Halos mapatalon si Ara sa gulat.
Si Ben. Nakatayo na naman sa tabi niya. May dalangal ng ngiti. Yung computer mo, ang bagal yata. Gusto mo i-check ko? Bago pa man makasagot si Ara, kinuha na ni Ben ang upuan mula sa kabilang cubicle at umupo sa tabi niya. Minsan kasi, may mga lumang files na nagpapabagal sa system. Kailangan lang ng konting deep cleaning, sabi niya. At habang nagsasalita, ay mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Subukan mong mag-search ulit, pero huwag sa public network. Gamitin mo itong access na binuksan ko sa National Library Digital Archives. Mas luma, mas kumpleto. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Ben, nakita ni Ara ang pag-unawa. Walang tanong. Tulong lang. Salamat, Ben. Mahinang sabi ni Ara. Walang anuman. Basta kung may magtanong, nag-aayos lang ako ng computer mo. Okay? Ngumiti ito at bumalik na sa kanyang pwesto. Gamit ang bagong access, nag-type ulit si Ara. At doon may lumabas. Isang resulta, isang maikling artikulo mula sa isang lumang dyaryo. Grand opening of Banco de Familia hailed a success. Founders Ignacio Villena and Lauro Di Maculangan welcome distinguished guests. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Totoo. Nandoon ang pangalan niya. Hindi siya baliw. Pero ang link ay sira na. Ang tanging paraan para makita ang buong artikulo at ang mga litrato nito ay ang puntahan ang physical copy. Nang mag-lunch break, hindi kumain si Ara. Nagpaalam siyang may bibilhin lang at mabilis na pumunta sa National Library. Ang lugar ay malayo sa modernong itsura ng bangko. Tahimik, medyo madilim, at amoy ng lumang papel ang nangingibabaw sa hangin. Para siyang pumasok sa isang time machine. Matapos ang halos isang oras na paghahanap sa tulong ng isang librarian, inilapag sa kanyang harapan ang isang malaking box ng microfilm. Doon, sa isang maliit na makinang umiilaw, sinimulan niyang ikutin ang rolyo. Hinahanap ang petsa ng pagkakatatag ng bangko. Ang kanyang mga mata ay nanakit na sa pagbasa ng mga maliliit at malabong letra. Mga balita tungkol sa politika, sa mga artista, sa giyera. Lumipas ang mga minuto. Pakiramdam niya ay wala siyang mahahanap. Malapit na siyang sumuko. Pagod na siya at kailangan na niyang bumalik sa opisina. At bigla, nahinto ang kanyang paghinga. Naroon. The Manila Chronicle, October 15, 1948. Isang malaking litrato ang sumalubong sa kanya. Dalawang binatang lalaki na magkatabing nakatayo sa harap ng isang bagong gusali, nagugupit ng ribon. Pareho silang nakangiti, pero magkaiba ang kanilang mga ngiti. Ang isa, na may matikas na tindig at matalas na tingin, ay may ngiti ng ambisyon. Sa ilalim nito ay ang pangalan, Ignacio Villena. Ang katabi niya, na may mas simpleng kasuotan, pero may mga matang nagniningning sa pangarap at pag-asa, ay may ngiti ng purong kagalakan. Ang pangalan sa ilalim, Lauro Di Maculangan. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na iyon, ang ebidensya, ang patunay na hindi nagsisinungaling si Lolo Lauro. Hindi siya isang pulubi na nabaliw. Siya ay isang hari na ninakawan ng korona. Maingat niyang pinindot ang print button at kumuha ng kopya ng pahina. Pagbalik niya sa opisina, may dala siyang bagong lakas ng loob. Itinago niya ang kopya sa kanyang bag at binuksan ang imahe sa kanyang computer screen. Tinitigan niya ang mukha ng batang Lauro Di Maculangan. Ang mga mata niya, parehong-pareho pa rin. Nang biglang may isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa kanyang monitor. Napaangat ang tingin ni Ara. Nakatayo sa likuran niya si Ricardo Villena. Hindi nagsalita si Ricardo. Hindi niya kailangan. Dahan-dahan, ibinaba nito ang kanyang tingin mula sa mukha ni Ara patungo sa computer screen kung saan nakadisplay ang litrato ng lolo nito at ni Lauro Di Maculangan. Walang nagbago sa ekspresyon ni Ricardo,
Pero naramdaman ni Ara ang biglang paglamig ng hangin sa paligid nila. Ang mga mata nito ay bahagyang kuminang, isang malamig at mapanganib na kislap. Isang segundo lang itong tumagal. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad na parang walang nakita. Ngunit sa isang tingin na yon, naramdaman ni Ara ang lahat. Ang babala, ang galit, ang kapangyarihan na kayang gawin ang lahat para manatiling nakatago ang nakaraan. Kinagabihan, habang pauwi na si Ara, pagod at gulong-gulo pa rin ang isip, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Inaasahan niyang mula na naman ito sa ospital, pero hindi. Isang unknown number. Binuksan niya ang text message. 5 salita lang ang nakasulat, pero sapat na yon para manigas ang buo niyang katawan at mapuno ng yelo ang kanyang mga ugat. Tigilan mo na ang ginagawa mo. Kung ayaw mong madamay ang pamilya mo, ang silid ni Lauro de Maculangan ay binubuo ng 4 na sulok. Isang bubong na may mga bakas ng tumulong tubig ulan at isang bintanang nakatanaw sa maingay na eskinita ng tondo. Ito ang kanyang kaharian sa loob ng huling 30 taon. Ang hangin ay amoy alikabok at lumang kahoy. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang mahinang bumbilya na nakasabit sa kisame. Para sa marami, ito ay isang kulungan. Pero para kay Lauro, ito ay isang santuwaryo. Dito, malaya siyang alalahanin ang lahat. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kanyang papag. Ang mga buto ay tumutunog sa bawat galaw. Mula sa ilalim ng kanyang unan, maingat niyang kinuha ang isang bagay na nakabalot sa isang piraso ng malinis na tela. Ang tanging yaman niya. Binuksan niya ito. Isang luma at kupas na litrato. Black and white. Isang dalagang may mga matang nangungusap at isang nangiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na gabi. Kahit ang paglipas ng panahon ay hindi nabura ang ganda nito. Elena, napapikit si Lauro. May isang pamilyar na kirot na gumuhit sa kanyang dibdib. Isang kirot na kasama na niya sa loob ng halos 60 taon. Sa isang iglap, wala na siya sa kanyang masikip na silid. Bumalik siya sa isang parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, sa isang panahong puno pa ng pag-asa ang mundo. 1947. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nakaupo sa isang bangko sa luneta. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay papalubog na. Nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa kalangitan. Sigurado ka ba talaga rito, Lauro? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing lambing ng isang harana. Isang bangko? Napakalaking pangarap niyan. Ngumiti si Lauro, isang nangiting puno ng kumpiyansa ng isang binatang lalaki. Hindi lang ito pangarap, mahal ko. Ito ang magiging kinabukasan natin. Isipin mo, Elena, isang bangko para sa mga pamilya, isang lugar kung saan ang mga ordinaryong Pilipino ay pwedeng mag-ipon para sa kanilang mga anak, para sa kanilang mga bahay. Tatawagin natin itong Banco de Familia. Sumandal si Elena sa kanyang balikat. Napakabuti ng puso mo. Pero paano? Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Huwag kang mag-alala, sabi ni Lauro, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Kausap ko na si Ignacio, ang matalik kong kaibigan. Galing siya sa mayamang pamilya. Pumayag siyang maging partner ko. Ako ang may ideya at utak. Siya ang may pera. Magkasama, itatayo natin ito. Tumingin sa kanya si Elena at sa mga mata nito ay nakita ni Lauro ang buo niyang mundo. Nangako ka, Lauro, na kahit anong mangyari, kahit gaano ka pa maging abala sa bangkong iyan, hinding-hindi mo ako pababayaan. Pangako, bulong ni Lauro at hinalikan niya ito sa noo. Ikaw at ako, Elena, habang buhay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng matandang Lauro at tumama sa salamin ng litrato. Pinunasan niya ito kaagad na para bang ayaw niyang madungisan ang alaala ng dalaga. Ang pangako, ang sumpaan,
Ang lahat ng yun ay naglaho na parang bula. At ang alaala ay nagpatuloy. Masakit na parang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Bumalik siya sa isang malamig na opisina. 1 taon pagkatapos ng kanilang pangarap sa Luneta. Ang bangko ay nakatayo na. Matagumpay. 1948, ang amoy ng bagong pintura at mamahaling kahoy ay nangingibabaw sa loob ng opisina ng presidente. Ang opisina niya. Si Lauro. Nakaupo siya sa kanyang mesa, masayang pinipirmahan ang mga papeles. Biglang pumasok si Ignacio Villena, ang kanyang partner at matalik na kaibigan. May dala itong isang bote ng mamahaling alak at 2 baso. Ang ngiti nito ay mas malapad kaysa dati. Lauro, kaibigan. Bati nito, tinapik siya sa balikat. Isang selebrasyon para sa ating tagumpay. Natawa si Lauro. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Selebrasyon na kaagad? Dapat lang, sabi ni Ignacio, nagsasalin sa mga baso. Pero bago yan, may mga papeles lang dito na kailangan mong pirmahan. Mga karagdagang papeles para sa Securities and Exchange Commission. Mga formalidad lang para maprotektahan ang ating investment. Inilapag ni Ignacio ang isang makapal na dokumento sa kanyang harapan. Si Lauro, na puno ng tiwala sa kanyang kaibigan, ay hindi na nag-abalang basahin ito ng maigi. Ang nakita lang niya ay ang logo ng bangko at ang pangalan nilang 2. Kinuha niya ang pluma at masayang pumirma sa bawat pahinang may nakaturo. Nang matapos siya, ngumiti si Ignacio. Pero sa pagkakataong yon, napansin ni Lauro na ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata nito. May kakaibang lamig doon. Salamat, Lauro, sabi ni Ignacio, maingat na tiniklop ang mga dokumento. At may isa pa akong magandang balita. Ano yon? Uminom muna si Ignacio ng alak na parang nagpapakasasa sa sandali. Magpapakasal na ako. Natigilan si Lauro. Talaga? Kanino? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tumingin si Ignacio sa kanyang mga mata at doon, sa isang iglap, nakita ni Lauro ang tunay na kulay ng isang ahas. Isang ngangising puno ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Kay Elena, parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Isang sampal na yumanig sa buong mundo ni Lauro. Ang mga papeles na kapipirma lang niya, ang pag-aasawa, bigla niyang naunawaan ng lahat. Ipinagkanulo siya. Giniginaw na napabalik sa kasalukuyan si Lauro. Ang galit. Kahit pagkatapos ng 60 taon, ang galit ay nandoroon pa rin, mainit at sariwa. Ang sakit ng pagtataksil mula sa isang kaibigan ay mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng pera. Pero ang pagkawala ni Elena, iyon ang pumatay sa kanyang kaluluwa. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon, kahit malayo, natatanaw niya ang dulo ng nagtataasang gusali sa Makati. Ang tuktok ng Banco de Familia, ang kanyang kahariang ninakaw. Elena, bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag. Malapit na. Makakamit din natin ang hustisya. Habang nakatitig siya sa malayo, may isang kilabot na gumapang sa kanyang batok. Isang pakiramdam na pamilyar sa mga taong matagal nang nabubuhay sa panganib. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ka. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang poste, ng ilaw na aandap-andap, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na jacket at baseball cap. Ang mukha ay nakatago sa dilim. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito roon. Nakatingin ng diretso sa bintana niya. Alam ni Lauro na hindi ito nagkataon lang. Nagsimula na ang laro. At sa pagkakataong ito, hindi na siya papayag na matalo. Ang bawat letra sa text message ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa isipan ni Ara habang nasa biyahe siya pauwi. Tigilan mo na ang ginagawa mo kung ayaw mong madamay ang pamilya mo. Hindi ito isang biro.
Naramdaman niya ang lamig at panganib sa likod ng mga salitang yon. Si Ricardo Villena, alam niyang siya ang may kagagawa nito. Nakita niya ang anino sa mga mata nito kanina. Sa halip na umuwi sa kanyang maliit na apartment, dinala siya ng kanyang mga paa sa bahay ng kanyang ina. Kailangan niya ng kanlungan. Kailangan niyang makita na ligtas ang nag-iisang pamilyang meron siya. Naabutan niya ang kanyang ina na nagtutupi ng mga damit sa sala. "Anak, napadalaw ka?" Bati nito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang medyo maputlang mukha. "Kumain ka na ba?" "Hindi pa po, Nay," sagot ni Ara. Niyakap niya ito ng mahigpit. Mas mahigpit kaysa karaniwan. Naramdaman ito ng kanyang ina. "May problema ba, Ara? Bakit parang ang bigat-bigat ng dinadala mo?" Umiling lang si Ara. "Pagod lang po sa trabaho, Nay." Ayaw niyang idamay ang ina sa gulo. Ang bigat na nararamdaman niya ay sa kanya na lang. Habang naghahanda ng pagkain ng kanyang ina, naupo si Ara sa lumang sopa. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang malaking baul na gawa sa kahoy sa isang sulok ng sala. Matagal na itong naroon, nababalutan ng alikabok at mga alaala. Iyon ang baul ng kanyang lola na pumanaw na. "Alam mo, anak," sabi ng kanyang ina mula sa kusina, na para bang nabasa nito ang kanyang isip. "Kapag nakikita kitang ganyang tuliro, naaalala ko ang lola mo. Ganyan din siya. Palaging malalim ang iniisip, parang may pasan-pasan na mundo." Biglang naalala ni Ara ang mga salita ni Lolo Lauro. Ang susi, ang pangalan. "Nay," tanong niya dahan-dahan, "ano po ba ang buong pangalan ni Lola?" Natigilan ang kanyang ina sa paghihiwa. "Ay nako, paulit-ulit na lang ang tanong mong yan mula bata ka pa. Elena. Elena Sarmiento. Ang ganda ng pangalan, ano? Elena." Parang isang kulog na narinig lang niya ang pangalang iyon. Tumayo si Ara at lumapit sa baul. Ang kinakalawang na susi sa kanyang bulsa ay biglang parang nag-init. "Pwede ko po bang buksan ito, Nay?" "Bakit naman? Wala namang laman yan, kundi mga lumang damit at kung ano-anong abubot ni lola mo. Sige ka, baka singhutin ka ng amoy ng nakaraan." Biro ng kanyang ina. Pero para kay Ara, hindi na ito biro. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ito sa kalawangin ng kandado ng baul. Sakto. Pumasok ito ng perpekto. Dahan-dahan niyang pinihit. Isang matinis na tunog ang narinig at bumukas ang kandado. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang mabigat na takip ng baul. Isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng lumang papel, naphthalene balls at panahon. Sa ibabaw ng mga lumang bestida at alampay ay may isang maliit na kahon na nakatali ng laso. Maingat niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, naroon ang mga sulat. Marami. Ang papel ay naninilaw na at ang tinta ay medyo kupas na, pero malinaw pa rin ang sulat kamay. Kumuha siya ng isa. Setyembre 12, 1947. Aking pinakamamahal na Elena, hindi kumpleto ang araw ko nang hindi nasisilayan ng iyong ngiti. Habang itinatayo namin ang pundasyon ng ating pangarap na Banco de Familia, ang mukha mo ang nakikita ko sa bawat haligi. Ito ay para sa atin, mahal ko. Para sa kinabukasan na magkasama nating bubuuin. Huwag kang bibitaw sa akin. Nagmamahal magpakailanman. Lauro, napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang mga letra sa sulat ay nagsimulang lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Sunod-sunod niyang binasa ang iba pa. Mga pangako ng pag-ibig, mga pangarap na pinagsaluhan, mga salitang puno ng pag-asa. Ito ang mga sulat ni Lolo Lauro. Ang mga sulat niya para sa babaeng pinakamamahal niya. Ang babaeng tinawag niyang Elena, ang kanyang lola Elena. Sa ilalim ng mga sulat, may isa pang bagay, isang litrato. Nanginig ang buong katawan ni Ara nang makita niya ito.
Ang litrato ay mas malinaw kaysa sa kopya mula sa dyaryo. Isang binatang lalaki na may mga matang nagniningning sa pangarap, nakaakbay sa isang napakagandang dalaga. Ang lalaki, walang duda, ay ang batang Lauro di Makulangan. At ang babaeng may ngiting nagbibigay liwanag, ay may mga matang katulad ng sa kanyang ina. May ngiting katulad ng sa kanya, ang kanyang lola. Ang mundo ni Ara ay gumuho. Ang kwento ni Lolo Lauro ay hindi lang kwento ng isang estranghero. Ang trahedya niya ay hindi lang trahedya ng isang matandang pinagkaitan ng hustisya. Ito ay kwento ng kanyang lola. Ito ay kasaysayan ng kanyang pamilya. Anak, anong problema? Ang boses ng kanyang ina ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa kanyang likuran. May dalang isang baso ng tubig. Napatingin ito sa litratong hawak ni Ara. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ina. Isang ngiting puno ng nostalgia. Bakit hawak mo ang litrato ng Lolo Ignacio mo? Parang isang kidlat ang tumama kay Ara. Ang kanyang pandinig ay biglang nabingi. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay ang pangalang iyon. Lolo Ignacio. Tumingin siya muli sa litrato. Sa lalaking nakangiti, si Lauro di Makulangan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina, ang muka ay puno ng pagkalito. Ano po, Nay? Nauutal niyang tanong. Sa sino pong Lolo Ignacio? Napakunot ang noo ng kanyang ina, na para bang nagtanong siya ng isang bagay na kakatwa. Ang lolo mo, anak, si Ignacio Villena, ang asawa ng Lola Elena mo. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang malakas na alon na humampas at nag-iwan kay Ara na hindi makahinga sa pampang ng pagkalito. Ignacio Villena, ang asawa ng Lola Elena mo. Villena, ang apelyidong yon. Ang apelyido ng halimaw na sumisira sa buhay niya. Ang apelyido ng lalaking nag-utos sa kanya na dungisan ang pangalan ni Lauro di Makulangan. Hindi po yan si Ignacio Villena. Nay, nanginginig na sabi ni Ara, itinuturo ang lalaki sa litrato. Siya po si Lauro di Makulangan. Tiningnan ng kanyang ina ang litrato ng mas maigi. Ano ka ba, anak? Baka nalilito ka lang sa ibang lumang litrato. Iyan ang Lolo Ignacio mo noong binata pa siya. Tignan mo, kamukhang-kamukha nga ng pinsan mong si Ricardo. Hindi ba? Pinsan mong si Ricardo. Doon na tuluyang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Ara. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isang paraang hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang Lola Elena ay ang Elena ni Lolo Lauro. Ang kanyang Lolo Ignacio, ang taong kinikilala niyang ninuno, ay ang parehong Ignacio Villena na nagtaksil sa matalik niyang kaibigan. At si Ricardo, ang kanyang kinatatakutang boss, ay kanyang kadugo. Isang dobleng pagkakanulo, isang kasinungalingang ipinamuhay ng kanyang pamilya. Ang yaman at pangalan na tinatamasa ng mga Villena, ang mismong bangkong pinagtatrabahuhan niya, ay itinayo sa pundasyon ng mga ninakaw na pangarap at wasak na puso. Puso ni Lolo Lauro at marahil pati na rin ng kanyang lola. Naramdaman ni Ara ang isang matinding hiya, isang hiya na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Paano niya haharapin si Lolo Lauro ngayon? Paano niya sasabihing ang babaeng apo ng kaaway nito ang siyang tanging pag-asa niya? Kinabukasan, pumasok si Ara sa trabaho na parang isang multo. Bawat pagbati ng mga katrabaho niya ay hindi niya naririnig. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalang Villena sa lahat ng dako, sa pader, sa mga dokumento, sa mga letterhead. Isang pangalan na ngayon ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkasuklam. Dumiretso siya sa kanyang cubicle, desididong gawin ang nararapat. Pero paano? Paano niya lalabanan ang sarili niyang pamilya? Mukhang galing ka sa giyera, bulong ni Ben. Bigla na namang sumulpot sa tabi niya. Sa pagkakataong ito,
Hindi na nagpanggap si Ara. Tumingin siya kay Ben, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ben, kailangan ko ng tulong mo. Dinala niya si Ben sa isang coffee shop malapit sa opisina nung lunch break. Doon, sa isang sulok kung saan walang makakarinig, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Lolo Lauro, ang mga sulat, ang litrato, at ang pinakamasakit sa lahat, ang koneksyon niya sa mga Villena. Habang nagsasalita si Ara, nakikinig lang si Ben ng mabuti. Walang paghuhusga sa kanyang mga mata, tanging pag-unawa at pag-aalala. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pagtatapos ni Ara, ang boses ay basag. Paano ko ito ilalaban? Pamilya ko sila. Pero mali ang lahat ng ito. Hindi mo sila pamilya, Ara. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Ben. Ang pamilya, hindi nanloloko at nananakit. At ang kasalanan nila ay hindi mo kasalanan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo ngayon na alam mo na ang totoo. Ang mga salita ni Ben ay parang isang salbabida na inihagis sa kanya habang nalulunod siya. Pero paano? Nasa kanila ang lahat. Pera, kapangyarihan. Anong laban ko? Mayroon kang katotohanan, sagot ni Ben. At mayroon kang ako. Hahanap tayo ng paraan. Ang pag-asang ibinigay ni Ben ay agad na naglaho pagbalik ni Ara sa opisina. Isang email mula sa Human Resources ang naghihintay sa kanya. Isang imbitasyon para sa isang urgent meeting. Pagpasok niya sa conference room, naroon si Ricardo, kasama ang head ng HR at ang head ng legal department. Ang mga mukha nila ay seryoso at malamig. Miss Sarmiento, simula ng HR head, mayroon kaming natuklasang isang seryosong bagay. Isang discrepancy sa isa sa mga accounts na hawak mo. Nagulat si Ara. Ano po? Imposible po yan. Maingat po ako sa lahat ng accounts ko. Inilapag ng legal head ang isang folder sa harap niya. Ayon sa aming audit, may isang transaksyon na hindi autorisado na naganap 3 araw na ang nakalipas. Isang malaking halaga ang nailipat mula sa account ng isang kliyente. At ang access code na ginamit ay ang sayo. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi po ako yun. Hindi ko po gagawin yon. Tumingin siya kay Ricardo. Nakaupo lang ito. Tahimik. Ang mga daliri ay magkakakrus sa ibabaw ng mesa. Sa mga mata nito ay may isang kislap ng tagumpay. Isang kislap na nagsasabing, sinabi ko sa'yo, ako ang may kapangyarihan dito. Naunawaan ni Ara ang lahat. Ito ay isang patibong. Isang perpektong pagkagawa na patibong. Ginamit nila ang kanyang access para gumawa ng isang ilegal na transaksyon. Sino ang maniniwala sa kanya? Siya ang may hawak ng account. Siya ang may access code. Siya ang empleyadong biglang nagpakita ng interes sa nakaraan ng bangko. Dahil sa bigat ng sitwasyon, Mrs. Sarmiento, pagpapatuloy ng HR head, ang boses ay walang emosyon. Kailangan ka naming ilagay sa preventive suspension habang isinasagawa ang isang buong investigasyon. Suspension, investigasyon. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na ipinupukpok sa kanyang kabaong. Ang kanyang trabaho, ang panggamot ng kanyang ina. Ang lahat ay biglang nawawala. Tumayo si Ra. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Tiningnan niya si Ricardo nang diretso sa mata. Ang galit at kawalan ng pag-asa ay nag-aapoy sa kanyang dibdib. Alam kong ikaw ang may gawa nito, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Dahan-dahan lang itong ngumiti. Isang ngiting nakakakilabot. Patunayan mo, hamon nito. Habang naglalakad si Ara palabas ng conference room, ramdam niya ang bigat ng pagkatalo. Sa isang iglap, siya na ang naging kriminal. Siya na ang naging sinungaling. Pagdating niya sa kanyang cubicle, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Isang opisyal na memo mula sa HR.
Ang subject, Notice of Suspension. Ang paglalakad palabas ng conference room at pabalik sa kanyang cubicle ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Ara. Bawat mata na nakatingin sa kanya ay parang isang matulis na bubog. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang babaeng matapang kahapon ay isa ng akusadong magnanakaw ngayon. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng isang security guard, sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit. Ang mga larawan ng kanyang ina na nakangiti. Ang maliit na halaman na 10 taon niyang inalagaan. Ang mga simpleng bagay na bumuo sa kanyang mundo sa loob ng bangkong iyon. Inilagay niya ang lahat sa loob ng isang cardboard box. Isang kahon na sumisimbolo sa pagtatapos ng lahat. Walang lumapit sa kanya. Walang nagsalita. Kahit ang mga taong tinuring niyang kaibigan ay yumuko na lang sa kanilang mga computer, takot na madamay. Tanging si Ben lang ang sumulyap sa kanya mula sa kanyang pwesto sa kabilang dulo ng opisina. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pag-aalala. Pero ano pa ang magagawa niya? Nang bitbitin na niya ang kahon palabas ng gusali, naramdaman niya ang bigat nito, hindi lang sa kanyang mga braso, kundi sa kanyang buong pagkatao. 10 taon ng kanyang buhay, nakakahon at tinatapon palabas na parang basura. Habang naghihintay siya ng masasakyan, tumunog ang kanyang cellphone, isang pamilyar na numero. Ang ospital. Hello? Sagot niya. Ang boses ay pagod na. Miss Sarmiento? Sabi ng boses sa kabilang linya. Isang nurse na may tonong apurahan. Follow up lang po sa bill ng nanay niyo. Nakalagpas na po kasi tayo sa final deadline. Kung hindi po natin ito maaasikaso, sa loob ng 24 hours, mapipilitan po ang hospital administration na i-pull out ang non-essential life support. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang hininga ay biglang nawala. Ano po? Sandali lang po. Gagawan ko po ng paraan? Pasensya na po, ma'am. Final notice na po ito. At ibinaba na ng nurse ang tawag. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Nabagsak ito sa semento. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang mundo ay hindi na lang gumuho. Ito ay naging abo. Wala na siyang trabaho. Ang kanyang bank account. Siguradong ipapa-freeze ng bangko bilang parte ng investigasyon. Wala siyang pera. Wala siyang paraan para bayaran ng ospital. Ang kanyang ina, ang kanyang minamahal na ina, ay mamamatay dahil sa kanya. Dahil sa kanyang katangahan na subukang lumaban. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang komosyon ang umagaw sa kanyang pansin sa harap ng malaking pinto ng bangko. 2 gwardiya ang pilit na itinutulak palabas si Lolo Lauro. Ang matanda ay sumisigaw. Ang boses ay puno ng galit at sakit. Mga magnanakaw, mga manloloko, ibalik niyo ang sa akin. Pero walang nakikinig. Para lang siyang isang basang sisiw na itinataboy. Nahinto sa pagpupumiglas si Lolo Lauro nang magtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng magarbong harapan ng Banco de Familia, nakita nila ang isa't isa. Si Ara, na may hawak na kahon ng kanyang nawalang buhay. Si Lolo Lauro, na itinutulak palayo mula sa buhay na ninakaw sa kanya. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Ara ang matinding pagkabigo. Ang huling sinag ng pag-asa na ibinigay niya ay naglaho na. At sa mga mata ni Ara, marahil ay nakita ni Lolo Lauro ang parehong bagay. Pagkatalo, isang malakas na tulak mula sa gwardiya ang nagpatumba kay Lolo Lauro sa semento. Hindi na kinaya ni Ara. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad ng walang direksyon. Ang mga luha ay bumabagsak na mula sa kanyang mga mata. Biglang bumuhos ang ulan. Malalaking patak na mabilis na bumasa sa kanyang damit at buhok. Pero hindi siya sumilong. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Hinahayaan ng lamig na yakapin siya. Para saan pa? Naupo siya sa isang istasyon ng bus, sa isang basang bangko. Ibinaba niya ang kanyang kahon. Doon, habang ang mga sasakyan ay dumadaan at winisikan siya ng maruming tubig,
Hinayaan niyang bumuhos ang lahat. Humagulgol siya. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong nawalan na ng lahat. Nawala na ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang panggamot ng kanyang ina, ang laban para sa hustisya, ang laban para sa kanyang lola. Talo na siya. Nanalo na si Ricardo Villena. Nanalo na ang kasamaan. Lahat ay nawala. Wala ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang mahinang pagring ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Binasag nito ang katahimikan ng kanyang pagdurusa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ito. Basag ang screen, pero gumagana pa. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana para isigaw ang kanyang galit, pero naunahan siya ng isang text message mula sa parehong numero. Si Ben. Binuksan niya ito, handa nang sabihing iwan na siya ng lahat. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa pagbuhos ng kanyang mga luha at nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ara, may na-recover akong file sa lumang server ng bangko, isang audio recording, boses ni Ignacio Villena. Ang text message ni Ben ay parang isang defibrillator na kumuryente sa halos patay ng puso ni Ara. Isang audio recording, boses ni Ignacio Villena. Hindi na niya ininda ang basang damit o ang lamig ng hangin. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi na dahil sa ulan, kundi dahil sa biglaang pagdaloy ng adrenaline. Mabilis siyang nag-reply. Saan? Ang sagot ay dumating kaagad. Isang address ng isang maliit at luma ng coffee shop sa kabilang bahagi ng syudad. Malayo sa matang mapanuri ng mga taga-Makati. Pagdating ni Ara sa lugar, basang-basa pa rin at may daladalang kahon, nakita niya agad si Ben sa isang sulok. Nakayuko ito sa isang laptop. Ang mukha ay seryoso at napapalibutan ng ilang tasa ng walang lamang kape. Ben, tawag ni Ara, ang boses ay paos. Napatingala si Ben. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng bahagyang ginhawa nang makita siya. Ara, umupo ka. Mabutit nakarating ka. Inilapag ni Ara ang kanyang kahon. Totoo ba? Yung sinabi mo? Hindi sumagot si Ben. Sa halip, isinaksak niya ang isang pares ng earphones sa laptop at iniabot ang isa kay Ara. Makinig ka! Nanginginig na isinuot ni Ara ang earphone. Huminga siya ng malalim. Pinindot ni Ben ang play. Sa simula, puro static ang kanyang narinig. Ang tunog ng lumang teknolohiya. Pagkatapos, isang boses. Isang boses ng lalaki na formal at may awtoridad. Okay, attorney. Let's make this quick. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa nito. Walang pwedeng maging butas. Sumunod ang isa pang boses, mas matinis. Don't worry, Ignacio. This document is ironclad. Sa pagpirma ni Lauro dito, isinasalin niya sa iyo ang lahat ng kanyang shares at interes sa bangko. Kapalit ng isang maliit na halaga na ilalagay natin as goodwill payment. He will be legally erased. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Boses ni Ignacio Villena, ang kanyang lolo. Good, sabi ng boses ni Ignacio. At tungkol naman kay Elena, napapayag mo na ba ang pamilya niya? Yes, medyo nahirapan dahil sa reputasyon mo. Pero ang alok mong tulong pinansyal para sa negosyo nila ay sapat na para makumbinsi sila. The marriage is set. She has no choice. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang tawa mula kay Ignacio. Isang tawang puno ng tagumpay at kasamaan. Kawawang Lauro. Sa isang pirma lang, mawawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang bangko at ang kanyang babae. Perfect. Huminto ang recording. Tinanggal ni Ara ang earphone. Ang kanyang muka ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang narinig niya ay hindi lang isang pag-amin sa isang krimen sa negosyo. Ito ay ang tunog ng isang kaluluwang ipinagkanulo,
Ang tunog ng isang pusong sinadyang wasakin. Ang tunog ng pagkatao ng kanyang lola na ipinagbili. Saan? Saan mo to nakuha? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig sa galit. Noong sinimulan mong maghalungkat, na-curious ako. Paliwanag ni Ben, ang kanyang mga mata ay seryoso. Naisip ko, imposible na walang digital trace. Kaya sinubukan kong i-access yung pinakalumang server ng bangko, yung ginagamit pa for backup noong 90s bago nila i-digitize lahat. Karamihan corrupted na. Pero may isang folder na nakalabel na IV Personal. I'm guessing, para kay Ignacio Villena. At sa loob, nandoon yan. Siguro na-record to sa isang tape at na-convert to digital bago pa man nila naisip na itago o sirain. Ito na, bulong ni Ara. Ito na ang ebidensya. Ang apoy na namatay sa kanyang dibdib kanina ay muling nagliyab. Mas malakas at mas mainit kaysa dati. Kailangan tong marinig ni Lolo Lauro. Habang nag-uusap sila, isang balita sa TV na nakasabit sa dingding ng coffee shop ang umagaw sa kanilang pansin. Isang business news report at naroon ang mukha ni Ricardo Villena, nakangiti sa mga kamera. At para ipagdiwang ang aming ika-75 anibersaryo, masayang anunsyo ng news anchor, ang Banco de Familia, sa pangunguna ng CEO nitong si Mr. Ricardo Villena, ay magdaraos ng isang engrandeng press conference at charity ball sa darating na Biyernes. Ito ay upang ipakita ang matatag na pundasyon at ang walang kapantay na legasiya ng pamilyang Villena sa industriya ng pagbabangko. Nagkatinginan si Ara at si Ben. Isang ideya ang sabay na nabuo sa kanilang mga isipan. Isang ideya na mapangahas, delikado at marahil ay nakakabaliw. Ang press conference, sabi ni Ara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Doon, naroon ang lahat ng media. Dagdag ni Ben, ang kanyang isip ay tumatakbo na. Kung maipapatugtog natin to, sa harap nilang lahat. Wala nang paraan si Ricardo para itago ang katotohanan. Hindi na ito isang laban para lang kay Lolo Lauro o para sa kanyang lola. Isa na itong laban para sa katotohanan mismo. Hindi na sila magtatago sa dilim. Dadalhin nila ang laban sa liwanag, sa mismong entablado na itinayo ng mga Villena. Pero paano? Tanong ni Ara. Mahigpit ang security doon. Paano natin gagawin? Tumingin si Ben sa kanyang laptop. Pagkatapos ay kay Ara. Isang determinadong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mo akong mag-isip. Bawat system, gaano man ka-secure, ay palaging may maliit na butas. At bilang taga-IT, trabaho kong hanapin ang mga butas na yon. Kinagabihan, pinuntahan ni Ara ang maliit na silid ni Lolo Lauro sa tondo. Ang amoy ng kahirapan ay hindi na nakaapekto sa kanya. Ang tanging dala niya ay ang laptop ni Ben at isang bagong pag-asa. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. Ang anyo ng isang taong tuluyan ng sumuko. Lolo Lauro, tawag ni Ara. Lumingon ito. Ang mga mata ay walang buhay. Umalis ka na, Ineng. Wala na. Talo na tayo. Hindi nagsalita si Ara. Umupo siya sa tabi nito at inilabas ang laptop. Isinuot niya ang earphones sa mga tainga ng matanda. Makinig po kayo. Pinindot niya ang play. Habang tumutugtog ang recording, unti-unting nagbago ang mukha ni Lolo Lauro. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay pagkabigla at sa huli, isang matinding galit na nabalot sa 60 taon ng sakit at pighati. Nang marinig niya ang pagtawa ni Ignacio sa dulo ng recording, isang tunog na malinaw na kinimkim niya sa kanyang alaala. Ang mga luhang matagal nang natuyo ay biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng katarungan. Tinanggal niya ang earphones at tumingin kay Ara. Ang apoy ay bumalik sa kanyang mga mata, mas maliwanag kaysa dati. Handa na ako,
Ang ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay kumikinang. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay liwanag sa mga taong nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Mga politiko, mga business tycoon, mga celebrity, lahat ay naroroon para saksihan ang ika-77 anibersaryo ng Banco de Familia. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng tunog ng mahihinang tawanan at pag-uusap tungkol sa pera at kapangyarihan. Sa gitna ng lahat, sa ibabaw ng isang engrandeng entablado, nakatayo si Ricardo Villena. Mukha siyang isang hari. Ang kanyang mamahaling suit ay perpekto ang pagkakatahi. Ang kanyang buhok ay maayos, na nakasya ay gaay, at ang kanyang nanangiti ay puno ng pagmamalaki habang nagsasalita siya sa harap ng daan-daang bisita at 12-dosenang kamera mula sa iba't ibang media outlets. 75 taon. Simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. 75 taon ng tiwala, serbisyo at integridad. Ito ang legasya na sinimulan ng aking lolo, ang dakilang si Ignacio Villena. Isang legasya ng katapatan at pagsisikap na siyang naging pundasyon ng Banco de Familia. Sa isang madilim na sulok malapit sa service exit, nakatayo si Ara. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Sa tabi niya ay si Ben na nakatitig ng maigi sa kanyang cellphone. Ang mukha ay pinapawisan sa kabila ng malamig na aircon. At sa likuran nila, nakatayo si Lolo Lauro. Ang kanyang luma at punit-punit na damit ay isang malaking kontradiksyon sa karangyaan ng paligid. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaki sa entablado. "Malapit na," bulong ni Ben. "Nakakonect na ako sa Wi-Fi network nila. Isang click na lang at ang audio file ay direktang mapupunta sa main sound system." Pinagpapawisan ang mga kamay ni Ara. Tumingin siya sa paligid. Ang daming gwardiya. Kung mahuli sila, hindi lang ito katapusan ng laban. Baka ito na rin ang katapusan nila. Ang aming bangko ay hindi lamang isang institusyon ng pera. Pagpapatuloy ni Ricardo sa kanyang talumpati. Ito ay isang pamilya na binuo sa dugo, pawis at karangalan. Sa salitang karangalan, tumingin si Lolo Lauro kay Ara at tumango. "Ito na." "Ngayon na, Ben," utos ni Ara. Pinindot ni Ben ang send sa kanyang cellphone. Sa entablado, naghahanda na si Ricardo para sa kanyang kasunod na linya nang biglang may isang malakas na tunog ng static ang pumunit sa magandang daloy ng kanyang talumpati. Napakunot ang noo niya at sumenya siya sa mga technical staff sa likod. Ngunit huli na ang lahat. Ang static ay biglang nawala at isang boses mula sa nakaraan ang pumalit dito. Isang boses na pamilyar sa iilang matatanda sa kwarto at nakakakilabot para sa lahat. "Okay, attorney. Let's make this quick. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa nito." Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong ballroom. Ang mga tawanan ay nahinto. Ang mga pag-uusap ay namatay. Lahat ng mga mata ay napunta sa mga speaker na nakakalat sa paligid. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito. At ang recording ay nagpatuloy. Ang bawat salita ng pagtataksil ni Ignacio Villena ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang lugar na yon. Ang pag-amin sa pagnanakaw ng bangko, ang pag-amin sa sapilitang pagpapakasal kay Elena, ang lahat ng kasinungalingan na naging pundasyon ng kanilang imperyo ay isiniwalat. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok kay Ricardo ay nagsimulang maghanap kung saan nanggagaling ang tunog. Ang mga reporter ay nagmamadaling i-record ang bawat salita. Nang marinig ng lahat ang huling linya, "Kawawang Lauro. Sa isang pirma lang, mawawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang bangko at ang kanyang babae. Perfect."
Ba? At ang masamang tawa na kasunod nito, ang katahimikan ay naging isang malakas na bulungan ng pagkabigla at iskandalo. Ang mukha ni Ricardo Villena ay nagbago. Mula sa pagkalito, naging pagkatakot. At mula sa pagkatakot, naging purong galit. "Patayin niyo yan!" Sigaw niya sa kanyang mga staff. Ang kanyang boses ay basag at puno ng gulat. "Patayin niyo ang sound system." Pero bago pa man nila magawa iyon, lumabas na mula sa dilim sina Ara, Ben at Lolo Lauro. Naglakad sila patungo sa entablado sa gitna ng daan-daang taong nakatingin sa kanila. Ang lahat ay tumabi para bigyan sila ng daan na para bang sila ay mga multo mula sa nakaraan. Nang makita ni Ricardo si Lolo Lauro na papalapit, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang galit. "Ikaw," bulong niya. Umakyat si Lolo Lauro sa entablado. Ang mata ng lalaki na ilang araw lang ang nakalipas ay itinapon palabas ng bangko na parang basura ay nakatayo na ngayon sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Kaharap ang apo ng taong nagtaksil sa kanya. Hindi nagsalita si Lolo Lauro. Tinitigan niya lang si Ricardo. Isang tingin na puno ng bigat ng 60 taon ng pagdurusa, ng ninakaw na buhay, at ng katarungang sa wakas ay abot kamay na. Sa ilalim ng tingin na yon, gumuho ang lahat ng pagmamalaki ni Ricardo. "Mga kasinungalingan," sigaw niya, humaharap sa mga bisita, sa mga kamera. Ito ay paninira lamang, gawa-gawa ng isang matandang nababaliw. Pero walang naniwala. Ang boses mula sa recording ay masyadong malinaw. Ang sakit sa mga mata ni Lolo Lauro ay masyadong totoo. Sa gitna ng kaguluhan, nawala na sa sarili si Ricardo. Ang kanyang imahe bilang isang maginoo at makapangyarihang CEO ay biglang naglaho, at ang lumabas ay ang tunay niyang kulay. Isang desperadong tao na nahuli sa kanyang kasalanan. "Guards!" sigaw ni Shabu. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Kunin niyo sila. Ipalabas niyo ang mga yan." 2 malalaking gwardiya ang nagsimulang umakyat sa entablado, papalapit kina Ara. Pero isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang empleyado ng bangko na nasa audience, isang teller na nakasaksi sa unang araw na dumating si Lolo Lauro, ang biglang humarang sa dadaanan ng mga gwardiya. Pagkatapos, isa pa at isa pa. Ang mga dating kasamahan ni Ara sa trabaho, ang mga taong yumuko sa takot, ay isa-isang tumayo. Ang mga teller, ang mga account manager, ang mga staff na araw-araw na nakakakita sa arogansya ni Ricardo at nakakarinig sa mga bulungan tungkol sa nakaraan. Bumuo sila ng isang pader. Isang pader na gawa sa mga taong sawa na sa kasinungalingan. Hinarangan nila ang daan ng mga gwardiya. Pinoprotektahan sina Ara at Lolo Lauro na nasa entablado. Ang araw ng paghuhukom ay dumating at ang imperyo ng mga Villena na itinayo sa kadiliman ay guguho sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay parang isang ipo-ipo. Ang eskandalo ng Banco de Familia ay nasa lahat ng balita. Sa TV, sa dyaryo, sa social media. Ang audio recording ay paulit-ulit na ipinarinig sa publiko. At ang pangalan ng mga Villena ay naging simbolo ng kasakiman at panloloko. Si Ricardo Villena ay agad na inaresto. Ang mga board member ng bangko, sa takot na madamay at bumagsak ng tuluyan ang kanilang institusyon, ay mabilis na nag-anunsyo ng isang malawakang investigasyon at corporate restructuring. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Si Ara ay naging sentro ng atensyon. Ang babaeng sinuspinde dahil sa gawa-gawang kaso ay biglang kinilala bilang isang bayani. Binalik ang kanyang trabaho, nilinis ang kanyang pangalan at inalok pa siya ng isang mataas na posisyon. Ang kasong isinampalaban sa kanya ay ibinasura at ang tunay na may sala, isang accountant na sinuhulan ni Ricardo, ay umamin sa lahat.
Ngunit para kay Ara, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang posisyon o ang pagkilala. Isang linggo pagkatapos ng gabi ng paghuhukom, dinalaw niya ang kanyang ina sa ospital. Naabutan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana, pinapanood ang pagsikat ng araw. Masigla na ang kanyang itsura at ang dating pamumutla ay napalitan na ng kulay. "Anak," bati nito, isang nangiting hindi napilit ang nasa kanyang mga labi. "Nay," sabi ni Ara. Umupo siya sa tabi nito. "Binayaran na daw ng bangko ang lahat ng gastusin dito," sabi ng kanyang ina. "Sabi nila, parte daw ng reparations para sa'yo. Ara, hindi ko alam kung paano ka magpapasalamat." Hinawakan ni Ara ang kamay ng kanyang ina. "Ang mahalaga po, magaling na kayo." Tahimik nilang pinanood ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman muli ni Ara ang kapayapaan. Kinabukasan, sinamahan ni Ara si Lolo Lauro. Ang korte, bilang paunang bayad pinsala, ay nagbigay kay Lolo Lauro ng malaking halaga, habang isinasagawa pa ang buong paglilitis sa yaman ng mga Vilena. Mayaman na siyang muli. Pwede na niyang bilhin ang anumang gusto niya. Pero hindi isang mansyon o isang mamahaling kotse ang una niyang pinuntahan. Dinala niya si Ara sa isang tahimik na sementeryo sa probinsya. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, naroon ang isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Elena Sarmiento Vilena. Isang mapagmahal na ina at kabiyak. Matagal na tinitigan ni Lolo Lauro ang pangalan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapag ang isang tangkay ng puting rosas sa ibabaw nito. Ang paboritong bulaklak ni Elena. Hindi ko alam kung naging masaya ba siya. Basag ni Lolo Lauro sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sana, kahit sa kabila ng lahat, nahanap niya ang kapayapaan. "Sa tingin ko po, Lolo," mahinang sabi ni Ara, "hindi niya po nakalimutan ang pag-ibig niyo. Ang mga sulat niyo po." Itinago niya hanggang sa huli. Isang ngiti, isang tunay at payapang nangiti, ang sumilay sa wakas sa mga labi ni Lolo Lauro. Tumingin siya sa kalangitan na para bang nakikita niya roon ang mukha ng babaeng minahal niya. "Malaya ka na, mahal ko," bulong niya. "Malaya na tayo." Hindi na kinuha ni Lolo Lauro ang bangko. Sabi niya, masyado nang nabahiran ng kasakiman ang mga pader nito. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pera para magtayo ng isang foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga taong inaapi at pinagkakaitan ng hustisya. Pinangalanan niya itong The Elena Foundation. Makalipas ang isang buwan, si Ara ay nasa bago na niyang opisina. Mas malaki ito at may mas magandang tanawin. Siya na ngayon ang Vice President for Public Relations and Corporate Integrity. Isang posisyong nilikha para siguraduhing hindi na mauulit ang madilim na nakaraan ng bangko. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, may kumatok sa pinto. Pumasok si Lolo Lauro. Hindi na suot ang kanyang lumang damit, kundi isang malinis na puting polo at slacks. Mukha siyang mas bata at mas payapa. "Kamusta ang unang araw sa bagong kaharian mo, Apo?" tanong nito. Isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Natawa si Ara. "Hindi ko po ito kaharian, Lolo. At hindi na po ako apo ng mga Vilena. Sarmiento po ako." "Para sa akin, apo kita," sabi ni Lolo Lauro. At sa mga mata nito ay nakita ni Ara ang pagmamahal na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa isang ama o lolo. Naupo sila sa maliit na sopa sa loob ng opisina, nagkwekwentuhan na parang isang tunay na pamilya. Biglang may kumatok ulit. Pumasok si Ben. May dalang 2 tasa ng kape. Ang kanyang nangiti ay kasing init ng kapeng dala niya. "Baka kailangan ng bagong VP ng kape," sabi niya. "Salamat, Ben," sabi ni Ara. At sa pagkakataong ito, ang nangiti niya ay iba. Isang nangiting may halong pasasalamat at kilig.
Iniabot ni Ben ang isang tasa kay Ara. Nagtama ang kanilang mga kamay. Isang maliit na kuryente ang gumapang sa braso ni Ara. Naupo si Ben sa tabi niya at tumingin si Lolo Lauro sa kanilang dalawa. Isang nangiting puno ng pag-unawa ang nasa kanyang mukha. Sa labas ng bintana, ang siyudad ng Makati ay abala pa rin. Ang mga gusali ay matatayog pa rin at ang mga sasakyan ay patuloy pa rin sa pagtakbo. Ngunit para kay Ara, ang lahat ay nagbago na. Ang mga anino ng kahapon ay napawi na ng liwanag. Ang mga sugat ng nakaraan ay nagsisimula ng maghilom. Tumingin siya kay Lolo Lauro, ang kanyang bagong pamilya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ben, ang lalaking hindi siya iniwan. Ito ay hindi lang pagtatapos ng isang laban. Ito ay isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ara, Lolo Lauro at ng kanilang laban para sa katotohanan at paghilom. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Mula sa unang araw na pumasok si Lolo Lauro sa Banco de Familia hanggang sa huling sandali ng kanilang tagumpay, kasama ko kayo sa bawat hibla ng emosyon, sa bawat patak ng luha, at sa bawat pintig ng pag-asa. Ang pagsulat ng istoryang ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa nakaraan, kung saan ang mga sugat na dulot ng kasakiman ay kayang manatiling sariwa kahit lumipas pa ang maraming dekada. Ngunit ito rin ay isang paglalakbay patungo sa liwanag, isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang gabi, palaging may sisikat na araw. Sa kwento ni Ara at Lauro, naway napulot natin ang aral na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa katatagan ng puso, sa tapang na manindigan para sa tama, at sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na hindi lamang para sa isang kasintahan, kundi pag-ibig para sa pamilya, para sa katarungan, at para sa dignidad. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay musika sa aking pandinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.